posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Power of One. Indeed, the presence of the Lord is beautiful, glorious, majestic, and very, very mysterious. Isa sa mga dapat pa po nating dagdagan ang pagsisikap maunawa yung ibig sabihin ng presensya ng Panginoong Diyos. In facing storms or floods or earthquakes, in facing crisis or illness, difficulties, challenges, how many people do we need to be on our side? Gaano karami ba talagang kailangan nating kakampi para lumakas ang ating loob? Gaano karami ang kailangan nating kasama para tayo tumapang at magkaroon ng pag-asa? Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, The Power of One. Ang kapangyarihan, ang lakas ng isang tao. Salamat Panginoon dahil kami po'y tinipon ninyo, binigyan nyo kami ng kalayaan, ng kakayahan na makarating sa dakong ito upang itaas ang inyong pangalan, dalhan namin kayo na aming mga papuri, mga awit at mga handog, at humingi naman sa inyo ng pagpapala. Tunay Panginoon, kami po inyong pagpalain, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa patuloy namin pagkukulang, punan niyo po kami, kinikilala namin ang aming mga kakulangan. At ang dalangin namin, punuin niyo kami ng inyong pagpapatawad, ng inyong grasya, ng inyong pag-ibig. At ngayon, buksan niyo po ang aming mga mata na makakita kami ng kagandahan ng iyong salita. Buksan niyo ang tenga at puso namin nang tumanggap kami ng inyong mga pagtutuwid, ng inyong pagbibigay sa amin ng mga lesson sa buhay. At nawa, Panginoon, pagalingin niyo rin ang mga sakit naming emosyonal at spiritual, lalong-lalo na Lord, yung mga physical illnesses, inilalapit namin sa iyong kalakasan na aming katawan, na kami man pagpalain ninyo at tumanggap kami ng maraming pagtutuwid, pagliliwanag mula sa inyo. Nawa, Panginoong Diyos, kayo po ang maging tagapagsalita. Loobin ninyo na daluyan ng pagpapala ninyo ang inyong anak at makarating sa inyong mapakaraming mga minamahal na mga tupa. Lord, may your servant be a footstool to your glory and a channel of your blessing to your people. Be our speaker. Give us your peace. Give us your love. Protect us from evil men and evil spirits. Sit on your throne of power. Preside over this activity and let your teachings be understood by all. Thank you, Father. We commit this time to you in worship, in thanksgiving, through your Son, Jesus Christ. The power of one. Matthew 16:19, kausap po ng Panginoong Jesus si Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. The Contemporary English Version says, God in heaven will allow whatever you allow on earth, but He will not allow anything that you don't allow. A very meaningful verse, but hardly understood. The Roman Church had made an elaborate theology out of this verse. Most evangelicals, however, just keep quiet about it because it's very difficult to discuss. Whatever many deep meanings these verses could have, one thing is sure. Jesus invested Peter with tremendous personal power. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang sino man ay yung pagbuksan ay pagbubuksan, ang yung pagsarahan ay ipagsasarahan din. Ang payagan mo dito sa lupa ay papayagan din sa langit. Ang hindi mo payagan sa lupa, hindi rin papayagan sa langit. Mahiwagang mga pangungusap at bukas ito sa napakaraming interpretasyon. Subalit isa lang nakakatiyak tayong anuman ang interpretasyon ay magsisipagsangayon, binigyan si Pedro bilang isang individual person ng napakalaking kapangyarihan. Peter by himself was given this power, this authority. That whatever Peter allowed on earth would be allowed in heaven. How can that happen? Anything that Peter's allow, God will allow.
And anything that Peter does not allow, God will not allow. We must appreciate at this point the oneness, the unity with God that Peter had at that moment. And therefore, he had a perfect union with the Almighty, to the point that whatever he allowed would be allowed by God. It meant that he and God were thinking the same way. Na si Pedro ay kasabay ng Diyos mag-isip, kamukha ng tinatahak na direksyon, pareho ng laman ng isipan. Kaya ano man ang maisipan ng Pedro, iyon ay papayagan ng langit dahil pareho sila ng iniisip. Pero, hindi lang po si Pedro ang binigyan ng ganong kapangyarihan. This power is extended to a true believer. It was not limited to Peter. Jesus, for instance, to unbelieving disciples, after healing the possessed boy, said in Matthew 17:20, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ano sinasabi dito ni Jesus? Kayo man, sino man sa inyong aking mga alagad, kung meron kayong pananalig na singliit lang ng buto ng mustasa o singliit lang ng ulo ng aspile, which is almost the same size, pwede mong utusan ng bundok na ito magpalipat-lipat at susundin ka. Anong sinasabi ng Panginoong Jesus? Ang nananalig sa Diyos, nagkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos. Nalalagay sa Kanya at nagagamit niya yon. Faith empowers. And then Jesus also said to His disciples after He cursed the fig tree, nung hanapan niya ng bunga, yung puno at walang bunga, sinumpa niya yung puno at naluoy, hangang-hanga yung mga disciples. Matthew 21:21-22. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Isa na naman itong napakahirap maunawa kasi sobrang laki ng pangako, sobrang taas ng expectation, sobrang malaki ang nakataya. Sabi, kung nananalig lang kayo, hindi nyo lang magagawa na tuyuin yung puno na yan kung gusto nyo. Kahit bundok, utusan nyo yung tumalon sa dagat, gagawin. Mawawala yung bundok, malulubog siya sa dagat. Walang imposible sa inyo. Sabi ko noon, kung kayo ay nananalig, at kung talagang kayo nananalig ng lubos, wala kayong hihingin na hindi ibibigay. So here you look at faith and belief as empowerment. Ano pong immediately lesson that comes to mind? First of all, have faith. If it is faith that moves mountains, if it is faith that moves the hands of God, then have faith. And thankfully, it's a natural giftedness of Filipinos. Kaya kahit sa dumadating na mga baha, mga dilubyo sa buhay natin, nagtataka yung mga foreign correspondents ng mga newspapers, yung mga foreign delegates na tumutulong sa relief, takang-taka sila, kayang-kaya pa ng Pilipino magtawanan, nakalubog na sa baha. At pag dumaan ng camera, lahat ay bumabati, lahat ay ngumingiti. Aba, hindi pa sila nakakakita na ating mga libing. Na ililibing na lang yung patay, kuhanan muna o smile, tawanan ngayon yung mga kanina'y umiiyak. Sa laki ng pananalig natin sa Diyos, doon tayo humuhugot ng humor. Doon tayo humuhugot ng saya na imposible sa tingin ng iba. Baliw yata ang bayan na ito. Nakangiti lahat. Kaya hindi magtagumpay yung mga news na ipakita na kawawa yung mga Pilipino. Dahil tuwing dadaan yung camera, nakangiti lahat yung mga tao sa camera. So, dahil may pananalig sa Diyos, hindi sa gobyerno, sa pananalig sa Diyos, kaya tayo nakatayo na ganyan. So what's important is to have faith and to develop that faith. Pag may tinanim ka na, dapat alagaan mo para lumaki. At ganon din yung pananalig na liit ng buto ng mustasa. Pag nakatanim na, dapat mong palaguin. Pinapractice yan, mga kapatid. Kung ikaw ay nagpapalaki ng bahay for extension, nagpapalaki ka ng budget para subayang yung buhay, dapat ang inaasikaso nating palakihin yung pananalig. Kasi yun ang sinasabi ni Jesus na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang magawa ang imposible. Tulad ng magkaroon kahit konting saya, kahit ka maraming pagdurusa.
Imposible na yun sa iba. Kung sa Japan nangyari ang ganyang mga baha, nagpakamatay na lahat sila. Kung nangyari sa mga Swiss o mga Aleman, hindi nila makakain dalhin. No? Sa New York nga nung minsan, nagkaroon lang ng blackout ng kuryente, nag-riot na nagkaroon na ng looting. Hindi nila madala yung ganong klase mga problema. Salamat sa pananalig na ibinibigay, hindi lang naman sa ating lahi, kundi sa sino mang mananalig sa Diyos. So what do? We have faith, we develop faith, and we hold on to faith. Yan, kaya rin tayo may pag-asa. Kasi nanghahawak tayo sa ating pananiniwalaan sa ating Diyos. Na alam natin, hindi man natin nauunawaan ang nangyayari, nauunawaan niya ng Diyos. Alam natin, hindi man natin alam ang darating sa kinabukasan, nandun ang Diyos at kasama natin sa kinabukasan. You hold on to faith. Lalong-lalo mga kapatid sa oras ng krisis, sa oras ng tagutom, hirap, kamatayan, sakit, pagdurusa, pag-iisa, lalo ka dapat manghawak sa iyong pananalig kasi yun na lang ang natirang asset mo. Hindi ka dapat magtampo sa Diyos o mawala ng gana o kaya tumalikod o magalit sa Diyos dahil pag-asa, pananalig, yun na lang ang natitira kadalasan. Keep believing because God continues to be God no matter what happens on earth. Kaya napakahalaga na laging nananalig. A believer's faith, according to Jesus, can move mountains. Definitely, it can move the hands of God. Faith can make things happen. Faith can make miracles. So ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is the power of one person. And it is in being one with God. Yun ang pinakamahalagang matandaan. Sabi niya, if you have faith, meaning you believe in God, you are one with God. Ang puso mo at puso ng Diyos ay isa. Kung ganon ang takbo ng isip mo at takbo ng isip ng Diyos ay isa, ano man ang hilingin mo, ano man ang iyong ilapit sa Diyos ay mangyayari kasi ang ilalapit mo, yun namang gusto niya eh. Kaya ang napakahalaga yung sarili nating kagustuhan, sarili nating will, maipattern after God's will. Ang ating pag-iisip, maisunod sa takbo ng pag-iisip ng Diyos. Sabi niya, my thoughts are not your thoughts. Therefore, we have to abandon most of our self-centered thoughts and try to adapt the way God thinks. At pagka tayo ay kasabay ng Diyos sa paglalakad, sabay tayo sa pagliko, sabay tayo sa paghinto, sabay tayo sa pagbilis, ano man ang naisin natin ay ibibigay. Yun ang tunay na kapangyarihan. Hindi mo kailangan ng maraming kakampi sa buhay. Yun lang kakampi mo ang Diyos. That is the power of one. Just one God and one heart inside of you. Ano ba talaga ang nagpapagaling? Lagi na lang natin sinasabi, Jesus is healer, which is true. Pero ano ang sinasabi ng Panginoon kung may pinapagaling siya? Halimbawa, yung bulag na tao na pinagaling niya sa Mark 10:52, sabi ng Panginoon, your faith has healed you. Ano daw ang nakapagpagaling? Sinabi ba ni Jesus, I healed you? No, your faith healed you. At yun din ang sinabi niya doon sa babaeng dinudugo. Naniwala yung babae kay Jesus, sabi niya, mahawakan ko lang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At nung nangyari yon at kinausap ng Panginoon yung babae, nangangatog yung babae sa takot dahil nabisto siya ng Panginoon na hinawakan niya yung laylayan ng damit. Sabi ng Panginoon, your faith has healed you. Go home in peace. At mga bulag pa, hindi lang isa, marami, sa Matthew 9:29-30. Then Jesus touched their eyes and said, according to your faith, will it be done to you? And their sight was restored. Sabi ng mga bulag, pagalingin niyo po kami. At nung hinipo niya ang mga mata ng mga bulag na ito, sabi niya, kung gaano karami pananalig niyo, dun lilinaw ang inyong paningin. Kung anong pananalig meron kayo, yun ang tatanggapin yung pagpapagaling. Kaya naggalingan sila, ibig sabihin may pananalig. Ngayon, kung may pananalig kang konti, baka gumaling ka, pero may katarak pa natira. O kaya meron kang pananalig, pero konti, pero ang labo pa rin ang mata mo, pero nakakaaninag ka na. Kaya iba-iba eh. Kasi iba-iba ang antas ng pananalig. So, at the very least, brothers and sisters, at least one half of the cure came from the patient. Kasi nanalig. If you like to say that, another half came from God. Kasi siya yung pinanaligan. One half from the patient, one half from God makes one.
At napaka-importante nun. Ang Diyos naman laging nandun. So laging available mga kapatid, yung 1/2 ng healing, ng cure, yung 1/2 ng solution, nandun lagi. Pero kumusta naman ang faith natin? Kasi yun ang other half. Sabi ng Panginoon, your faith has healed you. Siyempre, kasama yung Panginoon sa nagpagaling kasi may object yung faith eh. But your faith in me healed you. Pero me alone, hindi ka mahihil dyan. You alone, you won't be healed. But your faith in me heals. And it's important to realize the power of one. 1/2 you, 1/2 God means everything. Nandun yun. Do your part, and God will always do His. The power of God, the power of Jesus becomes the personal power of one true believer. Ngayon ay lalong lumilinaw sa atin yung kahulugan ng sinabi ng Panginoon kay Pedro. Ano man ang gawin mo dito sa lupa, approve sa langit. Ano man ang hindi mo approvean dito, hindi approve. Kasi at that very moment, Peter was one with God. Ano ba yung instance na yun na nagpasabi sa Panginoon, ibibigay ko sa iyong susi sa kaharian ng langit? Nasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sino ba sinasabi ng mga tao kung sino ako? Kasi hindi pa naman talaga siya nagpapakilala. Kung sino-sino ang sinabi ng mga tao, kayo daw si John the Baptist, kayo daw si Elijah. Sabi niyo, hindi naman ako yun ah. Ano sinabi niyo ba sa kanila kung sino ko? Si Peter na nagsabi, sinabi ko, ikaw ang anak ng Diyos. At sabi naman ng Panginoon, walang nagsabi sa iyo niyan, dapat nalaman mo lang yan, diretso sa Ama. Therefore, ang sinasabi mo ngayon is in complete oneness with God's will, with the mind of God who is in heaven. Therefore, with this kind of oneness, you can behave and be empowered like God. Because you agree with God, therefore God agrees with you. At hindi lang kay Pedro binigay yon, patuloy na ibinibigay yon sa sino mang nakikipag-isa kay Jesus. May kapangyarihan ng tao, mga kapatid. Kung minsan akala mo pag nag-iisa ka nga. Naalala ko yung isang pastor nung araw na bagong-bago ako mananampalataya. Pag dumadalaw siya sa bahay, sabi namin, Pastor, sino pong kasama nyo? Wala kayong kasama. Kami ni Lord. Sabi niya, hindi niya nakakalimutan kahit kailan nakasama niya si Lord eh. Dapat naalala natin lagi yun. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang linaw. Yung Diyos ang tinutukoy, siyempre. Yung Diyos na nasa inyo, tumatahan sa kalooban ninyo, God who is in you is greater than the one who is in the world, meaning Satan. Ang mahalagang bigyan natin ng pansin dito, God is in you. God is in me. Pag lagi natin sinabi yun, God is in me, hindi ka pala pwede mag-isa kahit kailan. Because God is in the believer. John 15:5, sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. So sinasabi ng Panginoon, ako yung katawan ng puno, ikaw yung sanga. Pag sinuri nyo, yung laman ng katawan ng puno at yung laman ng sanga, pareho. Kasi yung nangpupunta sa sanga, yun ang nanggagaling doon sa puno. Kasi sabi niya, kayo at ako ay iisa. Ang nasa akin ay nasa inyo, ako ay nasa inyo, ikayo'y nasa akin. Kaya yung taong nakikipag-isa sa Diyos, makapangyarihan ang kanyang dalangin. Hindi dahil makapangyarihan siya by himself or herself, kundi dahil kaisa siya ng Diyos, alam nga namang wala siyang kapangyarihan. James 5:16-17, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a man just like us. Diniin tulad lang natin si Elijah, walang pinagkaiba, tao rin yan. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. The prayer of Elijah was one with the will of God. Therefore, ibinigay. 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. The Contemporary English Version says, God hears our prayers when we ask for what pleases Him. Hindi mo naman kailangan ma-bullseye, eksakto
nahingin yung iniisip din ng Diyos. Kasi hindi ka naman Diyos, gano'ng kadalas kang tatama doon sa center ng God's will. Mahirap din gawin yon. Pero ang sabi, basta ang hinihingi mo yung nakakalugod sa Kanya. Kahit hindi yun ang perfect will niya, ibigay pa rin. Nakakalugod naman eh. E di lalong-lalo na kung yun ang perfect will. Tulad nung sinabi ni Pedro na si Jesus ay anak ng Diyos, wala pa namang nagsasabi nun eh. Sabi ni Jesus, aba, yan ang perfect knowledge kasi yan ang perfect will of God na sa iyo palang ibinigay. At this very moment, nasa iyo lahat ng kapangyarihan ng langit. Ano man ang aproban mo, aproban ng langit. Ano man ang hindi mo aproban, hindi aproban ng langit. Pero hindi po ibinigay yung kapangyarihan na yon na nandun 24/7, 365 days a year. That very moment, Peter was so in tune with God that he could have asked God for whatever he would have wanted and God would have given it because at that moment he was in perfect oneness with God. But you know that oneness changes depending on your personal performance. So hindi naman ibinibigay yung power na yun sa isang tao forever hawak niya habang nandun lang siya sa sentro ng kagustuhan ng Diyos. Kaya dapat napakalaking goal to be always in the center of God's will. Even in the eye of the storm, yung center ng storm, tahimik eh. Parang walang bagyo. Kung nandun ka lagi, kahit may bagyo, tahimik ka. Kung nandun ka sa center, not of the storm, but of God's will. Righteousness makes a person one with God. Therefore, oneness with God empowers. You plus God equals power. So anong sinabi na naman ng Panginoon, hindi ba? Napakahalaga na isipin yan. Na pag righteous ka, kaisa ka ng Diyos. Righteousness and faith align a person with God's power, making him powerful. So do not underestimate, brothers and sisters, the power of one believer, you. Do not underestimate your power as a believer. And also do not underestimate aloneness, because that puts you in solo companionship with God. Takot na takot tayo madalas mag-isa. Gusto natin laging punuin yung pag-iisa ng kasama, ng activity, ng event. Pero yung pag-iisa na sinasabing yan, kadalasan, makapangyarihang paraan para tayo makipag-ulayaw sa Diyos. Nakita natin kahit ang Panginoong Hesus, matapos siyang mag-minister sa napakaraming tao, mag-isa siyang magdarasal, mag-isa siyang pupunta sa gilid ng bundok, na pag-iisa siya para ma-recharge ng Espiritu ng Diyos. Yung po mga pag-iisa natin, huwag niyong laging ikalungkot, huwag niyong laging takasan, huwag niyong laging punuin ng kasama, samantalahin niyo yon para makipagniig sa Diyos. Because when we are one with God, we are the majority. We are strongest, though we may not always appreciate it. So Mark 5:24-29, a large crowd followed and pressed around him, meaning Jesus. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. One woman alone received what was important to her: healing, health, strength, affirmation, which she never got from the many doctors that ministered to her. She never got from her companions. Mag-isa niyang ginawa ito, pero nakita niya sa pag-iisa niya, doon siya kumonekta sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, siya ay gumaling. Oneness, wholeness, o yung pagiging buo, pagiging isa, is powerful. Mahalaga buo. At tayo po sa ating mga wika, ay maraming ganyang mga ideya. Dapat buo ang pananalig, sinasabi natin yan. Dapat buo ang loob. Ayaw natin sa taong nagdadalawang loob. Ayaw natin sa taong sira ang loob. Ayaw natin sa taong mahina ang loob. Gusto natin malakas ang loob, buo ang loob. That is why Satan wants to divide a person against himself.
Pag ang tao ay hindi nakaisa ng sarili niya at siya ay hati, wala siyang ma-accomplish. At ano ang nagpapahati? Fear. Gusto mong pumasok sa isang kwarto, ang dilim-dilim, nagkaroon ka bigla ng takot. Hindi mo malaman, papasok ka o hindi. Sira ang loob. Walang mangyayari. Doubt. Mahal na mahal mo yung asawa mo, lagi mo siyang inaasikaso, pinapansin, ibinibigay ang lahat-lahat, pero nag-doubt ka, baka nagtataksil siya. At dahil nag-doubt ka pa lang, ngayon, binibigyan mo ng kape pero malamig. No? Pinagluluto mo pero wala nang mga fried rice pa. Malamig na kanin na ibibigay mo. Nandun ka pa rin, niyayakap mo pa rin pero cold. Kasi may doubt. Ngayon, kasalanan din naman ng pinag-doubtan. Ba't siya pinag-doubtan? Baka may dahilan, no? Pero ang point, pag may fear, merong doubt, hindi nabuo. Temptation divides us. Gusto mo maging honest pero natetempt ka na mangupit, nahahati loob mo. Gusto mong maging matapat na estudyante pero masarap mag-malling, masarap mag-ganito, mag-ganon, nahahati ang loob mo. Temptation. That's why Satan wants us to be afraid, to be doubtful, and to be tempted because it divides us between us. At walang taong hati ang merong magagawa. Ang Panginoon, gusto ding hatiin ni Satanas sa tukso. Sa Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Isang-isa, buong-buo ang loob ng Panginoon sa gagawin niya kung sino siya. Pero sabi, tinukso siya ng tinukso ni Satanas. Huwag ka na magpakadakila. Sumamba ka lang sa akin, ibibigay ko sa lahat ng mga syudad na yan, sa'yo na. O di ba, nagugutom ka, o gawin mo tong bato na tinapay. Gusto niyang hatiin ang Panginoon na imbes sa Diyos umaasa, sa Kanya aasa na rin. Imbes ang Panginoong Jesus ay gagawin lang yung mission niya, gusto niyang iligaw. To be divided within Himself. Ang gusto ni Satanas sa Panginoong Jesus at sa ating lahat, magdalawang loob. Panghinaan ng loob. Masiraan ng loob. Katulad ni Pedro. Nakita niya ang Panginoong Jesus naglalakad sa dagat. Sabi niya, buo ang loob. Lord, tawagin niyo po ako kung nasan kayo, lalapit ako sa inyo. Buo pa loob eh. Sabi ni Lord, sige halika. At buong-buong loob siya naglakad sa tubig. Pero kailan siya nagsimulang lumubog, nung makita niya yung mga alon, naalala niya na tubig nga pala yun, nakita niya yung malalakas na hangin na humahawi sa mga tubig, nagdalawang loob. Nahati ang loob sa pananalig at sa takot. At nung nahati ang loob, lumubog siya. Marami po ang ating mga ginagawa sa buhay. Pag nahahati na yung loob natin, wala nang mangyari. Dati gusto mo magtayo ng negosyo. Gusto mo maging banana Q king. Talagang buong-buo ang loob mo, lahat ginagawa mo. Ngayon, biglang nahati ang loob mo. Gusto mo naman ngayon maging tulya king. Magpapalit ka na ng negosyo, dalawa na yung ginagawa mo, hati. Mga bagong kasal, nag-iibigan, subuan ang subuan, titigan ang titigan. Pero nung nahati ang loob, dahil na-attract sa iba, nawasak. Kaya ang gusto lagi ni Satanas, sirain ang ating loob. Para ikaw at ikaw magkaaway. Mayroong part kang naniniwala sa Diyos, may part kang ayaw mong maniwala kasi nakakakita ka ng hirap. May part ka na gustong magkaroon ng pag-asa, may part ka sasabihin, hindi, wala na akong pag-asa. May part ka na gustong mabuhay, may part ka, hindi, magpakamatay ka na. Diba? Nakahati ka. Yan ang trabaho ni Satanas. Kaya ang pinag-uusapan natin mga kapatid, the power of one. Yung ikaw sa loob mo. Pag bumigay ka sa loob mo, lahat kasunod na bibigay. Kailangan tinitibayan. Hindi nagdadalawang isip. Ano man ang ginawa natin, yung mga nag-aral, yung nag-decide, magiging honor student ako, tatapusin ko ang 5-year course in 3 years. Buo ang loob, nangyayari yon. Pero yung hati ang loob sa pag-aaral, 7 taon na sa kolehiyo, sophomore pa lang. Kasi hati. Ganon din sa pananalig, ganon din sa pagpunta sa church, ganon din sa pagsunod sa Diyos. Walang taong may mararating paghati. James 1, 6-8. But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man,
unstable in all he does. So pag nahimingi ka, manalig ka. Pero kung hihingi ka, kasi hindi ka naman naniniwala na ibibigay yun, just in case, malay natin, mahingin na rin natin, baka sakali, hindi naman buong loob mo, so huwag kang umasang ibibigay yan. Ayon ng Panginoon sa mga hatian loob, dapat isa lang. A person divided is a person disempowered. Consider all the great achievers of civilization. They had oneness in purpose. Kahit yung mga pharaoh sa Egypt na gumawa ng mga pyramid na hanggang hinahangaan natin, grabing oneness in purpose yun para ilagay mo ang resources ng entire empire to build one pyramid. May oneness in purpose. Itong ating bulwagan na ito, ginawa ng 77 days. Oneness ng buong loob ni Mrs. Marcos na magagawa yan. At nagawa, hanggang ngayon nakikinabang pa tayo. Although pinapabayaan ng sunod-sunod na administrasyon just because it was built by her. Lahat ng mga nakatayo na yan, PICC, Cultural Center, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, National Arts Center, pinagawa yan ni Mrs. Marcos. Diba? Dahil buo yung purpose niya to build. Ngayon, yung mga iba, anong ginawa nila? Tulay kapraso, tulay dito. Ano na yun? Pero ang sinasabi natin, kahit sino, kahit sa mga pamilya nyo, mga kapatid, pag meron kayong nanay na buo loob, tatay na buo ang loob, marami na-achieve. Sino yung mga pamilyang sabog-sabog? Yung mga magulang, hati-hati ang loob. Yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa, hati. Yung kanilang mga kagustuhan, hati. Ang pamilya, nadamay. So what's important? Know yourself. Know your will. Know your make. Paano ka ba nilikha ng Diyos? Because we are fearfully and wonderfully made. Know yourself and then be you. Be one with yourself. Kaya maraming nababaliw, akala ng iba kuminsan napoposes, kasi hati ang loob. Marami po, lalo sa mga probinsya, akala natin namamatanda, nakukulam, napoposes. But sometimes because of over-domineering parents, sobrang higpit na magulang, sobrang mga pakialamero, mga kamag-anak at kapitbahay, hindi magawa ng tao yung gusto niyang gawin. Hindi niya maisuot yung kulay na gusto niyang isuot, hindi niya makain yung gusto niyang makain, lagi na lang siyang pinagsasabihan, binabantayan. So ano nangyayari? Nahahati ang loob. Kaya kung minsan, bumibigay. Kaya yung iba, halimbawa, ay napoposes yan dahil sinasakal niya yung nanay niya. Yung pala, pag matino siya, yun ang gusto niyang gawin, di lang niya talaga magawa. Kaya kailangan pa siyang mabaliw para mapagbigyan yung gusto niyang gawin na yun. Kailangan pa siyang napoposes-poses para pag binatol niya ng baso yung mga kuya niya, hindi magalit. Dahil sabi, may sumpong yan. Kaya gumagawa ng paraan yung sarili para ilabas yung totoo. Para hindi siya tuluyang mamatay. Kaya nagkaka-split personality ang marami mga tao. Mga kapatid, obserbahan nyo yan sa mga pamilya nyo. Kung may nagkaka-split personality, nagkaka-schizophrenia, madalas because they are so repressed. Pigil na pigil. Hindi makapagpahayag ng gusto, hindi magawa ang gusto. Kaya yung kabilang sarili na hindi maipahayag, hindi magkaroon ng boses, pipilitin niya magkaboses siya. Kaya kung minsan nagsasalita yung babae, ay, ang Santo Niño nagsasalita. Hindi, siya pa rin yun. No? Akala mo, boses yun ng tiyanak, boses ng aswang. Hindi, siya pa rin yun. Pero yun yung pagkaaswang niya na hindi niya mailabas. Marami mga sakit psychiatric, hindi naman talaga spiritual. Kahit nung panahon ng Panginoong Jesus, ang daming ganun. Kaya sinabi, the Lord cast out many demons. It's not always literal na mga demon yun. Yung mga taong tinatatwa ng lipunan, puwera, ayaw pasalihin sa worship, ayaw tanggapin ng lipunan, tinanggap lahat ni Jesus, and in so doing, He drove out their demons. Because they found affirmation in Him. They found acceptance and love. And they could be themselves. Kaya mahalaga, pinapalaya din natin ating kapwa para kung ano siya, ano yung likas sa Kanya, ano yung paano siya nilikha ng Panginoon, makalabas yun. Kasi pag sinupres mo ng sinupres, magkakasakit siya. Gagawa ng paraan yung nasusupres na ma-express. Di ba? Ganun nga, ang dami-dami mga tao naguhubot-hubad sa kalsada. Nagtataka ka, bakit? Siguro talagang obsession nila na medyo magpakita ng konting skin, pero suppressed na suppressed. Kaya kailangan mabaliw pa sila para magkaroon sila ng lisensya na gawin ng mga ganun dahil napagpapasensyahan sila o napapapayagan na gawin ang gawin nila dahil baliw. Si Piloso Potasio sa No Limit Tangere,
Marami sa kanyang lumilibak-libak na siya daw ay baliw. At sabi sa kanya na isang matalinong kabataan na alam na matalino yung matanda, ang tali-talino niyo po, bakit pumapayag kayong sabihin na baliw kayo? Sabi niya kasi, sa pagbabaliw-baliwan ko, nasasabi ko gusto kong gawin at hindi ako pinaparusahan. Kasi marami po sa atin, pinaparusahan natin ang tao pag nagiging totoo siya sa kanyang sarili. Gusto natin siyang hatiin what we expect of the person and what the person really is. And you can see that the major ministry of Jesus was to accept people for what they were. Kaya at isa kanya yung mga lasenggo, at isa kanya yung matatakaw, at isa kanya yung mga makasalanan, at isa kanya yung mga tax collector. Not because he tolerated their sins, but he began by accepting them. Hindi yun na matanggap-tanggap yung mga tao na yun sa temple. Bawal, hindi sila pwedeng tanggapin sa mga pagdiriwang dahil marumi sila. Ang dami-dami na nila. Kaya noong Panginoon, nagbukas ang pinto ng langit ng pag-ibig, pagtanggap, pagpapatawad. Nawala ng tao sa temple, nagpuntahan sa kanya lahat. Dahil hinahayaan niya yung tao na maging tao, maging isa. Hindi siya poon, siya'y tao, so tao siya. Tinatanggap niya yun. Maging ang napakarami mga pagkakamali ng mga disciples niya. Sabi niya, ay nako, kailan pa ako matatapos sa pagpapasensya sa inyo? Tapos pagpapasensyahan din naman niya. Hindi niya in-expect ng perfection yung mga disciples niya. Mas mahigpit pa nga ngayon yung mga board of deacons kaysa kay Jesus. No? Sabi niya, ay nako, eto na naman kayo, nagkamali na naman kayo. Halika, ituwid natin yan. Nakita niyo yung pagtanggap niya, pagmamahal, at patuloy na pagtutuwid sa mga naliligaw. Yung maging isa, mahalaga yan. Isa sa sarili, isa kay Jesus, kaisa ng Diyos. John 17:22-23. Ito yung napakahabang panalangin ng Panginoon. Father, just as you are in me and I am with you, may they also be in us. I in them and you in me. Sabi ni Jesus, Father, kung paano ka nasa akin, nawa sumaakin din sila at ako'y nasa kanila at pag sila'y nasa akin dahil ako'y nasa iyo, then kayo ay magkakasama rin at isa. Ang goal ng Panginoong Hesus, yung tao maging kaisa niya at dahil siya kaisa ng Ama, therefore ang tao magiging kaisa na rin ng Ama through Him. Kasi niya, lahat ng kulang na lang ng mga taong ito, Ama, charge to me para puno at lagi silang acceptable to you. That's why we need Jesus. No? Apart from Him, we can do nothing. He is the way to the Father. Pag nakiisa tayo kay Jesus, bagamat hindi natin kayang perfect yan yun, dahil marami tayong kulang, yung grasya niya ang pupuno sa kulang natin, nagmumukha tuloy tayong puno. At dahil puno tayo sa tingin ng langit, dahil pinunan tayo ni Jesus, nagiging kaisa rin tayo ng Ama sa langit. That's why if we ask anything in His name, God hears. Because God sees a full spiritual person because we are continuously being infilled by Jesus and the Holy Spirit. Very important yung connection natin sa Panginoon. Sa Kanya, sinong kakampi ko, yung kasama ko. Sinong kalaban ko, hindi lang yung lumalaban sa akin. Yung hindi sumasama sa akin, kalaban ko na yun. Matthew 12:30, He who is not with me is against me. Malinaw dapat yan pag pinag-uusapan natin how to be one with Jesus. To be one with Jesus, you have to join Him in what He does. When you don't join, neutral ka lang, enemy ka na. Hindi pwedeng neutral. Kailangan kung committed, kasali. Walang neutrality when it comes to spirituality. Sabi niya, He who is not with me is against me. So hindi mo na kailangan labanan si Jesus para ka maging kalaban. Yung huwag ka lang kumampi, huwag ka lang sumama, kalaban ka na. That is why Satan wants a person to be alienated from God, to be divided, and to be against God. Because just by being neutral, or lukewarm, or uncommitted, you already make yourself an enemy of God. Mark 3:24-25. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Kung ang isang kaharian na hati, hindi magtatagumpay. Ang isang tahanan na hati, hindi magtatagumpay. Ang isang taong hati, hindi rin magtatagumpay.
What divides you within? Siguro yan ang mahalagang pag-usapan. Ano po ang maaaring humahati sa inyo? Professionally, iba ba ang trabaho mo sa talagang gusto mong gawin? Hati ka. Kailangan gumawa ka ng paraan at magpakatapang ka and make a decision na maging buo. Kuminsan kasi ito na yung madali, dito ka na napasubo, dito maraming pera, pero hati ka. Lagi kang hati. Sa pag-ibig mo, hati ka ba? Kung may choice ka pa, di ka pa nagpapakasal, sundin mong yung loob. Kahit maraming mamanahin si Max, pero hindi naman talaga siya ang kinikilig ka pag nakikita mo, ano mangyayari sa'yo? Mahahati ka buong buhay. Kailangan, ano ba yung totoo sa'yo? Anong humahati sa atin? Maraming kababaihan hati. Hindi nila gusto, pero ganon. Dahil meron silang gustong karir, nag-asawa sila, nagkaanak na, wala na. Nahati na dahil magpapalaki na ng anak. At ang pinakamalaking anak at pinakamatigas ang ulong anak, yung asawa siyempre. No? So ang dami mong anak. Ang dami mong ginagawa, tumanda ka na lang at lahat. Yung gusto mong gawin, di mo pa nagawa. 45 ka na, hindi ka pa nakakapag-ballet. Di ba? Ang dami. You know, sometimes the system is so oppressive to women because while they are part of the partnership, sila yung nasa child rearing eh. So, laging na-atras yung mga pangarap nila na personal at nagmumukha silang makasarili pag hinanap nila yung sarili nilang mga pangarap. No, God made you as you are and God wants you to be the full person that you can be. So, kung meron ka ng pagkakataon, do it. What divides you? And what divides you from God? Yung pagkahati sa sarili at pagkahati ng buong sarili mo from God, magkapareho lang yun because God is in you. Pag yung likas, yung nature, yung bigay ng Diyos, tinanggihan mo, tinatanggihan mo ang Diyos. Actually, hindi ka nahahati lang between yourself and yourself, but between you and God in you. Kaya tayo rin mga magulang, tinitingnan natin yung mga anak natin kung ano yung talent, ano talaga yung hilig, kahit hindi tayo nakakatiyak na magkakapera siya doon, suportahan natin dahil yun ang kanyang kaligayahan at meron siyang chance na maging first class sa karir na yun kung yun ang talagang gusto niya. Kesa ipilit mo yung karir na nakita mong maraming kumikita ka mga pamangkin dahil yun ang naging karir, ikokopya mo yung anak mo, namamatay yung siya, nahahati ang tao. Power comes from faith. So as we have already said, grow in faith. He who believes is one. Nakita niyo mga umaakyat ng mga Mount Everest, nagsiswim across the English Channel. Yung kung baga sabi mo, bakit ko ba gagawin yan? Hindi ko gagawin yan. Hindi mo nga yun magagawa dahil hindi ka one. Ayaw mo, hati ka doon. Pero yung iba talagang determined, they are able to do it. And we don't know what kind of happiness is available to them. No? Pero kung ayaw mong gawin, doon mo naman siya pipigilin kung gusto niyang gawin. He who believes is powerful. Lahat ng nananalig, yan ang may lakas. Yan ang may tibay. Yan ang may perseverance. And he who believes is rich. Why? Because the greatest wealth, the greatest power is faith. Kaya tayo mga Pilipino, marami man sa ating kapwa mahirap, ang kulang ang pera, pero very rich tayo sa faith, therefore we are rich. Ang kayamanan na hindi laging nasusukat sa GNP, sa GDP, hindi laging nasusukat yan sa savings account, may pananalig ka ba? Na kahit nagkakasakit ka, nadidismember na yung parts of your body, may nakukulang na sa mga bahagi na yung katawan, patuloy ka pa rin nagiging masaya kasi nananalig ka pa rin sa Diyos na ang tingin sa iyo buo at sa Diyos na buo ang tingin mo sa Kanya. Pero kahit anong yaman mo, pag wala ka ng pananalig sa buhay, depressed ka. Kahit anong kasikatan mo, kung wala ka ng paniniwala doon sa pagiging sikat mo mismo at yun mismo ang sumisira sa buhay mo, hati ka. Napakalaking kayamanan mga kapatid, hayaan nyo ipagdiinan ko, yung pagiging buo ang loob, yung pananalig, yung pagiging isa. So strengthen your faith when it is weak and protect your faith when it is strong because Satan will assault it. He is like a roaring lion looking for someone to devour. Who or how many do you need in your life to be strong? Who or how many do you want to be on your side? Rediscover your great friend, your great ally and helper and partner, yourself. God
in you. Yun lang ang ibig sabihin nun. Hindi lang ikaw, yung Diyos na nasa iyo. Yan ang pinakamatalik nating kaibigan, maaasahan, di ka iiwanan. Sabi niya, I will never leave you. I will never, ever abandon you. Why? Because God is in you. And then appreciate that and enjoy the power of one. So babalikan ko ang tanong, meron ba sa ating mga hati? Kung alam nyo na kung ba't kayo hati, alam nyo na rin kung paano kayo magiging buo. Ask for God's power and do it this side of eternity, in this life, so that you will find the joy of being one with yourself. Ano ang humahati sa atin? Laban sa Diyos. Tanggalin natin sa buhay yan so that we will have the power of prayer and a powerful prayer life. At siguro in a very, very practical sense, ano ang humahati sa inyo between you and other people? When you should be one. A couple should be one, sabi ng Panginoon, the two will become one. So paghati kayo, hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. A couple should be one. Anong humahati sa inyo? A family should be one. Anong humahati? A church should be one. In fact, a nation should be one. Kaya magulo ang mga bansa kasi hindi sila one. Kani-kanya. God likes oneness, unity, peace, love. What will it take to be one with yourself, to be one with God, to be one with others? Heavenly Father, thank you that you are one with us and you want to continuously be one with us. Nawa madiskubre namin, Panginoon, kung anong naghahati sa amin sa sarili, naghahati namin at pumapagitan between you and between us and other people. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung anong personal applications ng mensaheng yan and come out of this hall one or determined to be one or more solidly one with yourself, with God, and the people who matter in your life. Dear Lord, continue to reveal your truth, empower your people as we spend some silent moment with you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Power of One. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Jerry Salvador at inaayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Gatid Jesus Ministries tuwing linggo sa ganap na ikasyam ng umaga sa Gatid, Santa Cruz, Laguna. Para po sa dagdag detalye ng schedules at lokasyon, narito po ang mga contact details. 0915-655-0756 at 0921-411-0987. Pwede rin po ninyong bisitahin ang aming FB page, ang Day by Day Gatid Jesus Ministries. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika
at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig. Salita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati
sa aking buhay, di na maliligaw. Puso ko man maging bisig, tikit lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging bisig, tikit lagi ng mabuting balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo, kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!